Good evening! We're here again at the residence of Dr. Norberto Jim Agad of General Santos City. I am so happy to be back and thank God for the new setup. Medyo gumanda ang bahay mo, Doc, and would like to greet you. Happy day. I hope God is with you. I believe God is with you during your work time while we are here. So, magandang gabi mga kapatid. We are here again. Kanina, pre-promote natin yung IYP. Ngayon naman, ipopromote natin ang peace in relationship. You know, I grew up na magulo ang buhay namin. My father and my mother always yelling, screaming. So what do you expect? They even use bullets, yung baril. Nagbabarilan yung nanay at tatay ko. Buti na lang hindi sila natatamaan sa baril nila. So lumaki ako na kaming lahat na nakawitness ng magulong bahay. So we're here at this residence. Yun nga ang plano ng Diyos sa mga bahay in response sa mga nangyayari ngayon sa last days. Alam naman natin, kanina nakarinig tayo, lately lang, 2 suicide ang narespondihan ni PNP Joy Genova. Yung sa husband niya naman, mga magnanakaw, habulan, parang yung sa pelikula. So, yun po ang kaguluhan ng ating mundo. That's the reason why mayroong Christmas. So I hope ngayong gabi mabuksan ang ating mga isip kung ano ba talaga ang solusyon. Ay, walang peace, house awag. Haunted house pa nga eh. Pero pag yung bahay may love, yun ay tinatawag nating home. Amen. And I believe this is home dahil may love dito. Pag maramdaman mo naman ang bahay na home siya o building lang siya, depende kasi sa nakatira. Kung sino ang nakatira, anong klaseng character ang mga tao sa loob ng bahay, yun ang nagre-represent ng bahay. So yun nga, my experience with my parents when we were kids or children, nandun yung kaguluhan. Walang araw na hindi kami nakakarinig ng bulyawan, masasamang salita, yung below the belt na salita. Hindi lang below the belt, below the, mukhang doon na sa impyerno. And salamat because Jesus came on this planet Earth. Nagbigay siya ng Christmas. Christmas is Christ in you, the hope of glory. Hello, Denise, saan ka man ngayon? In Europe. Oo. So, naniniwala kami na yun nga, this message is not only for you, lahat ng tao sa mundo na nagkakaroon ng problema. Saan ba nag-ugat ang problema? Di ba sa kasalanan, si Adan at saka si Eva, ang nag-umpisa ng humanity, mag-asawa. Kapag may problema na doon pa lang sa mag-asawa, it shows na tuloy-tuloy na yan. Kaya nga kailangan isolve muna natin ang ugat. So husband and wife must have in covenant. Kasi ang marriage sa mundo ay contract. Pero sa Diyos, covenant. Promise mo sa Diyos dahil ang Diyos may promise din sa covenant na ito. So nag-start po sa bahay, kapag magulo ang bahay natin with different beliefs. Nung maliit tayo, masasaya tayo mga kasama natin, mga kapatid natin. Until na-influence tayo ng kapitbahay, ng mga movies, nag-away-away, nagsasabunutan, at kung ano na lang. So, you remember your, flashback kayo sa mga memories ninyo nung maliit kayo. Hanggang sa paglaki, madadala nating lahat. So, let's read the Word of God. Ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng direction, protection, at provision. Sa mundong magulo, the kingdom of light versus the kingdom of darkness. Mas makapangyarihan ang light. Kasi ang light ay eternal. Ang darkness naman ay dadaan lang sa buhay natin. Kaya nga huwag tayong mag-focus dun sa dark because there is light na magbibigay sa atin ng salvation. At maraming salamat sa pagkakataon na ito, na marinig nyo ito.
dahil it will encourage you. And also makikita na natin ang ating kaguluhan, the cause of suicidals, the cause of crime, the cause of wars between nation to nation, homes versus homes, magkapatid, mag-asawa, hindi mawawalan ng war. Kay World War I, II, III, IV, at 10. So therefore, ang war na ito ay nagiging problema sa lahat ng tao sa mundo. So Jesus came because of this. That's why may Christmas nga. Na gusto niyang pumasok sa iyong puso, He's a Spirit God, at siya ay mamumuhay sa iyo. Meron siyang kultura ng langit. So that's why ang dala niya hindi religion, kundi principle. Ang prinsipyo ng Diyos, ang prinsipyo ng langit, ang kultura ng langit, ang practice ng langit. Dito sa atin sa Pilipinas, may cultures tayo. Madi-distinguish mo sa pamagitan ng ating mga damit, how we eat, kung paano tayo namumuhay dito, ilang season ba ang meron dito. Yun ang distinguish sa atin bilang isang kultura, isang Pilipino, isang Pilipinas. So likewise sa langit, ganun din po, kasi spiritual nga. Paano mo nasabi, galing ka ba sa langit? Well, nakalagay dyan sa Bible, for God, the owner of heaven and earth, which belongs to heaven, bumaba. Or, in other words, ang salita niya ay pinadala niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng human flesh na si Jesus at namuhay sa atin dito sa lupa upang maintindihan natin ang Diyos na nag-create sa atin. So, it gives you idea of Christmas. So, gusto ng langit makipagrelasyon sa atin dito sa lupa. Tayong mga tao dito ay nagbibigay, ay hindi natin alam kung anong ginagawa natin dito. But Jesus came because of this kaguluhan. He's the God of order. Yung karakter niya, order, beauty, malinis. Opposite yun dito sa lupa, disorder, ugly. Opposite na sinabi ko, yun, war. Doon naman, love sa taas. So yun ang gusto niyang dalhin dito sa lupa. Para i-introduce at para ma-influence tayong lahat sa pamamagitan ng kanyang karakter, ang kanyang karakter bilang Diyos. So, let's hear the word of God for today. 4 lang po na verses ang bibigay natin sa inyo upang magkaroon kayo ng picture kung ano ba talagang tinatarget ng Diyos ng peace in relationship. Una-una, our God is not a religion. He is in relationship with us. He wanted to have intimate relationship with us. Intimate in a sense na gusto niya talagang pumasok. Pumasok sa puso natin. Yun ang sobrang intimate. Kaya ayaw niya ng religion. Siya ang religion ay walang relasyon, di ba? Pag gusto. Pero pag relationship, meron tayong conviction at meron tayong responsibility. Let's hear from first, yung una, itong muna, Matthew 7. Matthew 7:16-20. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from these styles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. So we talk about the two trees na nagkakaroon ng bunga. Sa bunga nito, malalaman mo kung anong klaseng tree ito, mangga ba to or guyabano. So likewise, itong bahay ay ma-identify mo kung ang nakatira dito ay may Diyos o walang Diyos sa bunga nito. Kaya nga sabi doon, you will know my people. Paano malaman ang mga taong born again? Paano malaman na tao sila ng Diyos? Tao sila ni Buddha? Tao sila ni sino ba yung mga leaders? So, sa kanilang bunga. Yun ang ibig sabihin po ng Matthew na binigyan tayo ng idea para hindi tayo malito sa ganitong mga sitwasyon sa last days na
nakakapraning na ang lahat ng nangyayari sa buhay para hindi tayo malito, hindi tayo ma-deceive, ay tingnan natin ang bunga. Katulad din po ng mga religious people, basta na lang may praise and worship, akala natin yun ay mga anak ng Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos. Kaya nga, you will know my people by their fruit. Siyempre, pag tama ang seed, tama ang bunga. Pag hindi tama ang seed, pag wicked, natural wicked ang resulta. Kaya ito nagbabari sa bahay na kung ang seed o ang prinsipyong dinadala dito ay order. Talagang kita ninyo ma-order yung bahay ni Doctor. Na kasi, sabi nga, you will know my people by their fruit. Kung totoong sa loob, lalabas yan Kung nasa loob, lalabas talaga yan. Hindi mo yan pwede mong idrama. Pero yung sa loob talagang lalabas at lalabas ang totoo. Dahil ang sa labas ay makikita, ang sa loob ay makikita sa labas. So, it again connotes with the character of a person. So, wala namang perfect na tao. Hindi naman si perfect si Dr. Aga, hindi rin tayo perfect. Pero yung mga gawa, makita mo, consistent ba si Doc? Well, nakita natin, kaya naman siya binless ng Lord for another life because nakita ng Lord na He is representing the character of God, that the God is a God of order, malinis ang bahay niya, gusto niya talaga order ang lahat. Yan po isang karakter ng Diyos. Amen ba? Yes. Ano ba ang maganda? Mabait ka, pero ang bahay mo naman ang baho. Di ba? I mean, wala din. Pero salamat. By the grace of God, makikita natin na malalaman natin ang taong talagang may Diyos. It is not by what you see na may negative siya. Kasi ang tao naman, hindi naman perfect. May negative yan. Kasi tayo nandito pa tayo sa lupa. Di ba man, naano ka pa? Naiinis ka, merong nang iinis sa'yo. So may inis ka, tao yan Pero, sabi nga ng Lord, yung at the end of the day, yung conviction ng tao ay magbibigay ng totoong identity niya. So let's go to another verse. Yon, sabi niya, fruit is very important. Again, huwag tayong mawawala. Peace in relationship. Okay. John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Okay, responsibility. Jesus, who's talking? Jesus. Sino ang kinakausap niya? Disciples. Those people na sumunod sa Kanya during the time of Jesus of Nazareth. Nandun siya sa Galilee, bago siya umalis, bago siya na-ascend, bago siya ikanulo sa cross, ay nagpaalam siya sa kanyang mga disciple at nagbigay siya ng responsibility. Iwan ko to sa iyo So nagbigay siya ng responsibility sa kanyang disciple at ang binigay niya ay ang kapayapaan. Ang peace na yan ay galing sa Prince of Peace. Sinabi doon na si Jesus is the Prince of Peace. The Prince of Darkness is si Satan, the devil. So, we need to understand na may dalawang kingdoms. So, peace and versus kaguluhan. Itong si Jesus, pumunta rito para bigyan ka ng peace. Iwanan kita ng peace, parang susi ito. Alamin mo lang na may susi ka. Ang susi na yan ay peace para sa kaguluhan. If ever may kaguluhan, sabi niya, gamitin mo yung iniwan ko sa'yo. So, you are responsible to use peace. Dahil, yun nga, una, may relasyon ka muna sa Diyos. Kapag ikaw ay born again, you receive Jesus Christ as your own personal Lord and Savior, bibigyan ka niya ng karapatan sa kanyang kaharian, sa kanyang heaven, sa kanyang kingdom. Bibigyan ka niya ng susi. Yun nga, yung logo natin, Matthew 16:19. Na He will give us all the susi. Lahat ng nasa salita ng Diyos, susi yan. Kung malungkot ka, sabi ng Lord, I give you joy. Basahin mo lang yung joy, maya, yung itsura mo, powerful na susi, no? Diba? Kaya nga, fan machine itong ating pero yung susi, nandito lang sa salita ng Diyos. Kaya nga, peace I leave unto you.
lahat ng mga disciples, lahat ng mga sumusunod sa kanya, believer, yun nga, wag kayong maano lang sa believing, doon kayo sa following talaga. Kasi pag sumunod ka kay Kristo, ma-enjoy mo ang kanyang, kung ano meron sa kanya. Diba? Sumunod siya, sunod ikaw. Natural kung ano nangyari sa kanya, makukuha mo. So do not just believe. Kasi malaking diferensya ang believer lang at saka follower. Pag sumusunod na tayo sa kanya, nasusundan natin kung anong meron siya, meron din tayo. So ang susi doon ay peace I leave unto you. Kaya ang sabi niya na sa mga disciple niya lang, sa mga follower niya lang binigay. Hindi niya naman binigay kahit kanino. Sana kung binigay yan sa mga kapatid na mga Muslims na nakikipag-away sa ibang Kristiyano o mga Kristiyano nakikipag-away sa ibang lahi, ay talagang hindi mangyayari dahil silang lahat, kung may peace sila, paano sila mag-away? Ibig sabihin, hindi lahat binigyan ng susi. Binigyan nila ang susi sa mga taong sumunod sa kanya. Kaya mayroong reward ang taong sumusunod kay Jesus. Kaya nga naman tayo ay nag-i-enjoy, di ba? Si Pastora Jonah, si Brother Aying nag-i-enjoy sa pabor ng Panginoon dahil binigyan sila ng susi. Wala kang magawa eh. May susi sila. Tingnan mo, bago naman ang sapatos ni Brother Aying. Saan ka naman nakakakita niyan? Bawat linggo na lang, laging may bago. Paano kasi may susi? So, I would like to invite you to have relationship with the God who is alive, na ang pangalan niya ay Prince of Peace. Okay? Dahil yung Prince of Peace namimigay ng peace sa mga taong sumusunod sa Kanya. Next is, meron tayong Colossians 3:15. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, since as a member of one body, you were called to peace, and be thankful. Yes, kapag kayo ay may relasyon na kay Jesus, when you believe, you accept Jesus as your own personal Lord and Savior, binigyan ka niya ng responsibility at ikaw ay may response doon sa peace na binigay sa'yo. Yun nga, sabi niya na Let the peace of Christ rule in yes, your heart. rule. Kailangan daw yung binigay na peace sa'yo, yun ang maghahari, rules, maghahari. Maghahari sa puso mo. Hindi na yung galit ang maghahari. Yes, nung araw, galit din ako kasi tinuruan ako ng parents ko mag-yell, mag-scream, magsalita ng hindi maganda, laging galit, araw-araw na lang, parang hindi kami mabuhay na walang galit. Parang Milo, araw-araw kailangan kami magalit. So, but when Jesus came into my life, sa kababasa, syempre, attend ng yung iba kasi, ayaw mag-attend ng ng mga discipleship training, gusto nila simba lang, kasi sa simba nga naman, hintayin na lang matapos, tapos na. Hindi po yun kailangan you have to pay the price. Kung gusto mo magkaroon din ng peace sa buhay mo, then you should go with the Prince of Peace. Hindi pwedeng tanggapin lang. You go with the Prince of Peace at tutubo ka. You will grow with God. Yun ang born again. At yun, makuha mo talaga. Lahat ng susi, ipapakita niya sa'yo araw-araw. Hindi ka nagugutom. Tingnan mo naman si Brother Aying, mula ulo hanggang talampakan, talagang wala na ako masabi. Wasabi. Talagang Japan. Ibig sabihin talagang nagiging totoo ang salita ng Diyos sa buhay ni Brother Aying. Yan po ang ating men's leader, BCF Men's. Hello kayo dyan. Say hi sa mga men's mo. Ayan, si Jeff nandyan na yan, sa tabi mo ang isang men. Yung isa nandun sa taas po, hiningal. Okay? So, yun, rule. Let the peace rule in your heart. Katulad ni Jeff, kanina may mga tanong siya. Hindi niya daw makontrol ang sarili niya. Minsan, madali siyang magalit. Delikado, lalo na't pulis ka. Madali kang makapatay. Kaya nga gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng self-control. Yan ay isa sa mga bunga ng banal na espiritu kapag kayo ay may relasyon. Makipagrelasyon tayo para magkaroon tayo ng bunga. At yung peace na yan, mag-roll sa heart mo, kahit anong kaguluhan sa labas, may peace ka sa loob,
May power, may force na hindi makapasok ang mga distraction sa iyo. Habang ang iba ay nagkakagulo, ikaw naman nakangiti. Cool ka lang. Why? Because there is peace that is ruling in your heart. As a Christian, tinatawagan ko lahat ng Kristiyano ngayong araw na to, saan man kayo sa sulok ng mundo. Let the peace of God reign in your heart. Huwag, kung may mean boss man kayo, pairalin ninyo ang katahimikan. Hayaan nyo na lang magalit ang mga boss ninyo. Give it to the Lord and the Lord will give you peace beyond understanding, na magtataka yung mga amo ninyo na kayo ay pinupush na magalit, hindi kayo magalit. Ibig sabihin, powerful kayo. Ang power ay nasa peace. Tandaan nyo yan. No peace, no power. Peace is the most important thing to have because with peace, you've got the power. Okay? Pag wala kang peace, wala rin meaning ang buhay mo. Sila itatapon mo. Pero pag may peace ka, lahat talagang inaalagaan mo. And you have that meaning in life. Malalasap mo ang buhay, magiging masaya ang buhay mo. Hindi ka na kailangan pumunta ng Paris para ikaw ay ma-encourage. Kahit dito na lang sa garden ni Dr. Agad, talagang magkaroon ka na ng encouragement sa buhay. Yon, ibig sabihin that peace will overrule your darkness. Alam niyo ang darkness, ito yung dito nagtatrabaho ang demonyo. Ignorance is darkness. Yun ang gusto ni Satan, na wala kang alam para magiging biktima kanya. Example na lang sa babaeng probinsyana pumunta sa Maynila. Alam mo na ang story niyan. Maraming magre-rape sa kanya, wala siya magawa, kundi yon, magpaanod na lang. So ignorance will cause you, lead you to darkness, and eventually you will die. God wants you to have knowledge because knowledge is the power over ignorance. Knowledge of God is power over darkness. Kaya nga nandyan po ang peace, kasama na may knowledge ka na, may katahimikan ka kasi marami kang alam, so you're not bothered by anything that is happening in your surroundings. Kailangan po natin mag-aral dahil kapag di kayo nag-aral, magiging ignorante kayo, magiging biktima kayo ni Satan. He will lead you to suicidal. Ang dami na nag-suicide ngayon. Kung kayo nakikinig, may plano kayo, mag-isip muna kayo ng 1,000. Kasi nagmamadali lang kayo punta ng impyerno. You don't even realize kung ano magiging resulta ng inyong suicide. Not even a single thinking. Huwag niyong isipin yan kasi may power. Kapag nag-isip kayo ng suicidal, talagang itatag ni Satan yan at magkakaroon kayo ng mga assistants. The demons will roam around, i-assist ka sa plano mong mag-suicide. So, you got to have peace in your heart. Next. Are you blessed? Yes. 1 Peter 3:10-11. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. Yes, we have to seek peace because lalo na yung words natin sa bibig natin. Yung minsan, naging sensitive lang tayo, nakapagsalita tayo ng parang sinindihan lang natin. Nagkaroon tayo ng evil words and then eventually buong araw mo, parang impyerno na yung bibig mo. Kaya nga sabi niya, kung nagdadala kayo ng manibela at alam nyong pupunta na sa shoulder yung kailangan ilagay nyo sa tama, yung bibig ninyo ganon, ilagay sa tamang lugar para hindi kayo magkakaroon ng hell day. Magiging impyerno ang isang buong araw ninyo sa isang salita lang na negative. That's why the power of the tongue. Kapag nagsalita ka ng mabuti, mabuti ang iyong i-harvest. When you say good words, noble, beautiful words,
Yung kahit hindi maganda, sabihin mo na lang maganda. Wow! Hindi na nga maganda. Sabihin mo pang hindi maganda, talagang wala ng pag-asa. Pero pag sinabi mong, uy, ang ganda mo kahit pangit, talagang nabibigyan ng pag-asa. Yun ang pinunta ni Jesus dito, hope. Because in Christ naman, totoo naman, na kahit na wasak na, pangit na, kaya niya pang baliktarin. He is the God who can turn water into wine. At subukan ninyo si Jesus, katulad ko rin. Maraming gustong ma-down ako. Pero dahil sa power ng peace na nag-reign sa puso ko, hindi talaga kaya. Kahit yung mga dati nga dito, nagsasanib puwersa na sila kung paano nila ako i-down Pero you cannot put down the power of God that is within me. Kasi nandito na sa loob Kaya kahit anong gawin mo, ikaw lang madadown. Kaya nga, beware kayo na magsalita ng negative against those people na merong Holy Spirit. Patay kayo talaga. Kaya nga gusto ng Lord, tayong lahat ay peace ang magre-reign sa ating puso para ito ay lalabas sa ating aksyon at magiging sa ating pamumuhay. Ang peace ay magdadala sa atin ng prosperity. Happy New Year! At yun ang gusto ng Lord, na let your home be filled with peace. Who is the peace? The Prince of Peace? Jesus is the Prince of Peace. He is the comforter. Siya yung counselor. The wonderful counselor. Kaya kung kayo ay nagbabalak mag-suicide dahil wala na kayo nakitang pag-asa sa buhay ninyo, tawagin niyo si Jesus. He is a wonderful counselor. Kung kayo naman ay nagbabalak natapusin ang lahat dahil wala na kayong nakitang pag-asa, He's the hope. Amen. Wala pa akong nakitang tao na tumawag sa pangalang Jesus na hindi naka-receive ng sagot ng kanilang pangangailangan. He is the meter of your need. Sabi niya nga, anong pangalan niya? I am who I am. Sabi niya, ibig sabihin, ako ang kailangan mo. Ano bang kailangan mo? Pera, I am the provider. Ako, kailangan mo healing, or ikaw ay nasa 4th degree cancer, katulad ni Dr. Doktor na siya ha, nagkaroon pa siya ng 4th degree cancer. Na-meet niya si healer. Wala kaming ginawa kundi puro Jesus, nabibingi na mga demonyo sa amin, Jesus, nabigyan ng pag-asa si doctor at nabigyan siya ng another life, a new life. So, yun. I am who I am. Sa anumang sitwasyon mo ngayon, ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Anong kailangan mo? Sabihin mo, meron siya. Lahat meron siya. I am your healer. I am your provider. I am your... ano pa bang kailangan? Hope. I am your hope. I am whatever you need. I am. Sabi ni Jesus. So, that's why nakita natin what a wonderful name. Sakop niya lahat. Ano man ang kailangan mo. Subukan mo kasi yung iba hindi na sumubok. Nawala na ng pag-asa, nagpakamatay na lang. Hindi man lang sinubukan yung narinig nila na, hey, tawagin mo lang si Jesus. Saan ba yan? Call unto me and I will answer thee. Jeremiah 33:3. Call unto me. Tawagin mo lang siya. Just one call. Jesus. At sigurado, he is just like Captain Barbell. He's just like Captain America. He will come. Siya ang tunay na hero. Dahil siya ay totoo. He is alive. Sayang naman kung tumawag ka sa estatwa, hindi nga siya makagalaw. Natawag ka sa buhay na Diyos because sasagot siya talaga sa iyo. Ako, I'm bolder than ever because na-experience ko ang Diyos na buhay. Kaya kayo, kapag na-experience natin ang Diyos na buhay, we've got to be bold dahil kailangan tayo ng mga taong hindi pa naka-experience ng Diyos na sumasagot ng kanilang pangangailangan. God bless you, I love you, and salamat sa opportunity nandito tayo. Pinakita natin yung magandang lugar ni Dr. God. This is not to whatever reason, this is to promote God's kingdom. Pinopromote po namin hindi
shampoo, hindi damit. Ang pinopromote namin ay ang kaharian ng langit na gustong sumama o pumasok sa inyong mga pamamahay. Dahil kapag ang kaharian ng Diyos mag-rule dito sa bahay na to, it's gonna be a house na hindi katakot-takot, kundi masaya. Masaya na house. Kaya nga pag may salita ng Diyos ang bahay, nagkakaroon siya ng meaning, colorful, at mararamdaman mo ang peace beyond understanding. Alam mo, ang tao ngayon, we are living in a stressful world. So aside from having plans and all that thing, above all, ang pinaka-anti-stress is si Jesus Christ. Kaya yung mga anti-Christ, puno ng stress. Ang mga pro-Christ, no stress. God bless you, I love you. And say, good evening. So, ipapakita po natin ang lugar ni... Ay, ito yung magandang bagong painting na binili ni Doc. Wow, I am so attracted. Ang ganda. Ayan. O, sige. One glance sa, sa bahay. O, mag-wave naman kayo. Wave. Hello, Philippines. Hello, world. Alright. So, yan. Nakikinig ang ating mga eagles all over the world. O, at nakita ninyo dito lang yan sa Pilipinas, dito lang yan. Makikita nyo Thailand, nakikita ninyo Malaysia, lahat ng this is an international home. Dahil dito, China, merong Buddha, merong Santo Niño, marami, no problem. Nagre-represent, Thailand, Chiang Mai. Meron... Kaya yan yun ni Jonah Joy, tag-isang yan na Joy. Gusto na espada? Oo, yan. May espada, tag-isa daw sila. Ayan, and so, doon sa taas, meron po kami mamayang coffee break time doon sa taas. Ganda po ng bahay ni Doctor. So yun, talagang so proud to be in the Philippines, ha? Dito sa Pilipinas, hindi na tayo lumalayo eh. Ang dami nating makikitang parang pumunta ka lang ng mga Taoist temple. Ano yan, merong canyon pa dito. The tour sa Asian country. Oh, you are touring to the Asian country. At meron ding meron ding Europe, di ba? Meron ding mga touch of Israel. Marami po. So, nandito tayo, meron din silang konting dyan sa labas, pero the greatest anti-stress, yun nga ang sinabi ko, is Jesus Christ. Kahit lahat ng anti-stress dito physically meron ka, talagang walang tatalo sa anti-stress na si Jesus Christ. Wow. Jo, dito tayo mag-end. Dito tayo mag-end, Jo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. The light of the world is coming from heaven above. Happy are those who receive this light, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Bye-bye. God bless you. We love you. Ha ha. God bless.